Hi mga bading, it's me, Eli. Pinauwi na po rin siya dahil matigas ang ulo. Samahan niyo ako sa mini vlog ko. Wala naman mawawala kung manonood kayo Ito-tour guide ko nga kayo sa Surigao with this story. First vlog ko to as in, suporta pare, wag kontra. By the way mga bading, syempre bago ka umuwi, magpaalam ka muna sa mga taong mahal mo, especially sa anak ko. Mini anak. May pamangkin ko lang yan Alas 4 pa lang, umalis na kami mga bading. Inaantok pa talaga ako. Parang ayokong umalis. Parang ayokong iwanan yung pagkamatigas kong ulo dyan sa Maynila na yan. Kaya wala akong magagawa. For the future na rin, nandito na kami sa Petranco Ata. Yung inang hirap bigkasin, ano ba yung tawag doon? Basta ganun, mga sakay ng bus, papuntang Surigao, mga province, Mindanao, etc. Baka akalain nyo kasama si mama at tita, ihatid lang kami niyan. Itong ate ko, masyadong inggitera talaga. Aeroplano sana ako, sumama pa kaya naging traffic. Ganun kasi sa aeroplano, pag biglaan, medyo ginto. Kaya yun, wala na tayong sponsor. Lahat sila retired na. Picture daw muna kami ni tita before left the group. Dito mga bading, hinihintay namin si mama. Bumili pa ng ticket naming dalawa ng ate kong inggitera. Bading dahil abtik sila tita at mama. Ang aga namin makarating mga bakla, mga 7 around yan. So, ang biyahe namin 11. So, standby kami. Napakatagal ng standby namin. Kaya ngayon, nagpapakute-cute lang ako dyan. Tapos, nakaramdam ako ng gutom dyan mga bading. Kumain ako. Yan kasama ko si tita, nag-itlog lang siya, pati si mama. Ako nag-adobo ko kasi favorite ko yan. Dahil pati gutom tayo mga bading. Ayan, pa-sexy-sexy lang muna kasi puno yung CR dyan. Di ako makaporma. Taing-tain na talaga ako dyan. Boom! Success na naman ang hair salon. Nagpasuray-suray lang ako dyan mga bading kasi sakit ng akong lubot. Kaka-Eva. Ganyan magpabango mga bading kasama buong katawan. Para makapag-U-turn yung mga nakakasulubong natin. Nagbabaka sakali lang. Pagkatapos ko pala sa kaartihan ko, nandyan na pala ang bus. Ang sakit-sakit. Mawawalay na ako sa mga mahal ko sa Maynila. That time mga bading, medyo naluluha-luha na ako dyan kasi syempre naman, magiging resident ka na ng Surigao. And si tita, napaka-uwi. Pinicturean pa talaga yung bus, pati plate number. Baka daw mawala kami. Or baka iwan daw kami. Ayan na nga, umiiyak na nga ang babae. Dahil nagyakapan man sila ng mama niya. That time mga bading, nandyan pala sila mama at tita para kausapin yung driver and contractor. Contractor ba yun? Conductor pala yun. Dito guys, habang lumalarga kami, naiiyak talaga ako. Parang hindi ko pa rin pala tanggap. Baka as of now lang. Dito mga bading, wala pa kami sa kalagitnaan. Ginawa na ako ng unan. Nakakainis naman tong visit na to. Sumama-sama pa. Doon kasi sa Surigao, bakla papaaralin ako ng tita ko. Dito naman hindi na kasi kaya ni mama. May pulis pa kami. May hospitality pa kami. Basta maraming gastusin. Kaya paubaya si ganda. Di rin kasi biro ang kinuha kong course mga bakla, tourism. Kaya medyo mabigat talaga. Dito kasi sa Surigao bakla, walang anak si tita. So ako ang gagawin nilang anak. Matigas nga lang ulo. Pero I know may limit naman, bakla. Hello, pinapaaral na nga. Ilang layer ba yung makapal mong mukha? Feel ko mga bading, magbabago talaga ako kasi no, bisyo pa naman dun Yung kalandian ko sa Maynila, bawal ko dalhin sa Surigao. Dito, pag stop over, dali-dalian mo kumain, dali, iwanan ka talaga ng bus. Dito bading, wala pa kami sa kalagitnaan ng pupuntahan namin. Tinawagan ko na agad yung anak ko. Iba pa rin talaga kapag nasanay ka. Di rin biro dahil tinuring ko din siyang mini anak Iniisip ko lang yan kasi inaaway yan ng kapatid kong bunso. Asot pusa silang dalawa. Ayan kasi palaban din yan. Inaaway rin Sinabihan ko din siya na lumaban kasi uwi na si mami. Wala na siyang tagapagtanggol. Kaya sabi ko sa kanya, sayawan na lang niya si mami para hindi malungkot. Buti dito, pag stop over, may stop over kasing ihilang. Tapos may umaakit na mga nagtinda. Nabubudol ako bakla. Nabudol ako, napabili ako ng charger ng iPhone. Pabor naman sa akin to. Mag-iinarte ka o wala kang cellphone? Dito mga bating, nandito na tayo sa sakayin ng barkuhan. First barkuhan kasi dalawang sakay kami ng barko. Dito, lakas loob ko gamitin na yung cellphone ko. Syempre may charger na. Buti na lang talaga dalawang cellphone ko. Kung hindi mangangapa talaga ako na Kung mga lalaki ko talaga, hindi ko talaga marereplyan yan. Ganda talaga ng tanawin. Sa Ferris yata yan. Ferris wheel? Basta mga Ferris, pang barkuhan. Dito mga bakla, nag-away pa kami ng ate ko. Sabi ko, doon na tayo sa loob ng barko para kung sino talo, itatapon na lang sa dagat. Pero ang galing namin Kaya pa namin magngitian sa isa't isa. Mapakita lang namin sa
mga tao na okay kami. Grabe ka, plastic ba? Mas maganda pa rin talaga yung tracking bakla, kaso masakit nga lang sa lubot. Pero okay naman, nakikita mo lahat. Nakikita mo tanawin, nakikita mo kung saan ka nagkulang. Lahat, saan. Kulang, sumabit ka pa talaga. Dito mga bati, nagpe-feeling Juliet talaga ako. Feel na feel ko talaga, tignan mo, nasa harap-harap pa talaga ako. Ano yan? Nagpe-feeling mayaman talaga ako dito. Biruin mo, naghahagas-hagas pa ako ng barya. Kahit barya lang yun, nakarami sila. Imbis ibang kain na lang, sige hulog. Kahit wala na tayong makain, wag lang mawalan ng yabang. After many years, pababa na rin pala kami dyan dahil nandito na sa babaan ng barko, pero hindi ko alam kung anong exact location yan. Basta bayad kami, yun na yun. Nandito na naman kami sa bus. Ang sakit na talaga ng lubot ko dyan. Biruin mo, isang araw at kalahati, wala kaming ligo dyan kasi once na naligo ka tapos patagal-tagal ka pa, may iwanan ka talaga. Maasa na nga lang kami sa aircon dyan. Kung sa stopover namin is kain lang, minamadali pa kami, paano pa kayong ligo? Tagal-tagal ko maligo, maabot ng 1 hour. Kung naligo ako, maghanap ka na ng sarili mong bus. Palto si Papa, nag-chat pa, tuloy na paiyak tuloy yung babaeng yan, hanggang dulo na yan. Alam mo naman tong babaeng to, Papa's girl. After ko sa kaoyan ko bakla, ayan, nagpa-cute-cute na naman ang babae. Yung ate ko parang ngiti-ngiti dahil may kumukuha ng FB sa kanya. Lapitin talaga siya ng mga tiguyang. Pag sa akin kasi bakla, tapos tiguyang kaway ka pa kwarta, ay ekas ka sa akin, sabi mo may asawa at anak ka na. Promise, salayuan ka ng mga yan. Tip ko lang sa inyo yun ha, baka totohanin nyo, mga kupal. Pag same as situation naman, kung angat ka sa buhay, yun lang, wala akong pake. Bilog naman ng earth, bading, pababor din sa'yo ang lahat. Basta galingan mo lang palagi sa bawat hamon ng buhay. Dito mga bading, stopover namin dyan. Nagtatago ako, binubudol nila ako, wala na akong pang-budget, wala na akong pera, kaya nagtatago na lang. Ubus na yung kayabangan ko, bakla, kaya nagtatago na lang ako. Dito mga bading, pasakay na sana kami ng pangalawang barko, kasi iniwanan na kami 7 pa lang, lumipad na yung barko, kaya nakarating kami dyan is 11, hindi na umabot, kaya standby na naman kami dyan. Kaya ang ginawa namin ng ate ko, naligo na lang kami, kasi mas malagkit pa kami sa Bicol. 2 days pa namang walang ligo. Umaasa na nga lang kami sa aircon. Siguro pag walang aircon, napakabaho na namin. Naubos na nga yung pabango namin, kakapabango. Umaasa na lang kami sa pabango. Kahit anong pabango namin, wala bakla, di talaga, lumalaban talaga ang amo. Dito mga bading, nakahanap kami ng CR 30 per head. Ang mahal din ha, di rin biro. About stopover namin, magbabayad kami ng 10, 130 para sa pagkain, 10 naman sa Siyempre, kailangan mong pasukin. Dito bading, kakatapos ko lang mag-makeup at nag-aantay ng 9 AM para makalarga na kami. Finally, nandito na rin kami sa wakas. Pagbaba namin sa last barko na yan, nandyan na rin kami sa Surigao. Doon kami susunduin ni tita sa mismong babaksakan namin, kaya hindi na kami magko-commute or what else, susunduin na kami mismo ni tita. Dito mga bading, nag-away na naman kami ng ate ko. Ano mo, sign ba to? Kung sino nang talo, itapon na lang sa dagat. Akala ko na sa kanya yung pang-entrance ko, na sa akin pala makasarili, kaya napahiya ako medyo kay Pogi. Kahit baliw yung ate ko, mahal na mahal ko yan. Plastic siya, oh. Siyempre, wala na rin akong ibang kundi siya lang din naman kakampi ko. Kahit na di kami magkasundo, asat pusa talaga kami. Dito mga bading, nagpa-picture ako sa kanya, ayusin niya kamo yung picture na hindi pang-tirantahin. Kung hindi, ihulog ko talaga siya dyan. Tignan mo naman ang kuha sa akin, pang-tirantahin talaga. Bakit na pala kami dito at hinahanap ko yung number 1 na higaan ko? Ganito kasi sa ferries, pag hindi mo number, lumayas-layas ka dyan dahil may naka-assign dyan. Di naman sa VIP, ganyan talaga yung pangalawang barko namin. Compare sa isang barko namin, nakaupo lang kami, dyan nakahiga kami, yung sakit-sakit na sa lubot ko. Dito talaga kami nag-VIP, biruin mo, bibili lang kami. Kasi may Pilipino kasi dyan, kaya nagkasundo kami. Dito ate ko, naghahanap ng SB, Starbucks. Be, wala ka na sa Maynila, nasa Surigao ka na. Kaya magtigil-tigil ka sa kaartihan mo, tiis-tiis muna tayo. After namin mag-imagine, ito, biglang tumawag si mama kung kamusta at asa na raw kami. Sabi ko, ito, malapit ako mainis. 4 or 3 hours yung biyahe namin bakla bago kami makarating sa Surigao. Wala pa talaga kami maayos na tulog ng sisi ko. Biruin mo 3 days. Lahat yun palya-palya pa. Kaya try kong matulog ngayon, sana mahimbing. Baliw na siya, be. Nasa barko siya, nai-expect ka ng mahimbing. Dito, nag-empty na lang kami ng sisi ko kasi naghahanap kami ng mga inasal Jollibee sa loob ng barko. Naalala ko pala, sa barko pala kami. Dito mga bading, bumaba muna ako sa kama ko dahil gusto ko magsuray-suray muna, makita ko yung mga view kasi sa susunod, di ko na siya makikita. Mag-airplane na talaga ako kasi hindi ko talaga kaya. Di ko na kineri bells. Sakit talaga sa lubot, pagod pa, uyat pa, puking inang buhay to. Nagpapakit lang ako dito bakla kasi may katabi akong incheck, baka kasi maaurahan ko. Ayaw ko rin kasi parang may kwarta.
Finally, nandito na rin kami after many years. Baka kalain nyo bakla, sa pilitan lang tong pagpunta ko sa Surigao. Hindi, choice ko talaga to. Lasing man o hindi, palagi ko to pinag-iisipan. Kasi hindi rin biro talaga na. Kasi another journey and how to communicate with another monkey. Kaya pinag-isipan ko talaga to ng maayos. Nasundo na pala kami dito nila tita, tito, mga bading. Kaya medyo kapoy-kapoy na mainit. Kailangan ko nakakal kami. Kasi naka talaga. Finally, nandito na kami at para makakain sa unang bahay nila tita. So, dalawa kasi yung bahay nila. After namin kumain, pinapunta na kami ni tita sa kabilang bahay para magpahinga na at makatulog na ng maayos. Hindi na ako nakapag-video dyan habang natutulog bakla kasi nga power off. Diba, nasundo kami 1 PM. Mga 2, sakto, nakarating na kami. Kumain muna kami. Mga around 2:30, natulog na ako. Gawa ng pagod na ako. Tapos, nagising ako ng alas 4. Umiiyak ako kasi alam mo kung bakit. Si Daniela panaginipan ko, promise, no lies. Oo, napapanaginipan ko siya sa isang buwan. 3 or 2 beses ko lang siya napapanaginipan. Minsan tumatampay lang siya, minsan dumadaan lang siya. Mga ganong panaginip, napadaan Pero lang. iba pa rin yung panaginip ko ngayon, tagus puso talaga. Sa sobrang taranta ko bakla, chinat ko yung mama ni Daniel, agmiya ng payo na ganito na panaginipan ko si Daniel. Wala pa akong maayos sa tulog dyan, pero hindi ko rin masabing pagod lang. Pero magkaiba naman yung pagod sa totoo talaga. Parang feel ko totoo talaga yun. Pagdilat ko kasi nakatunga nga lang ako as in 20 minutes akong nakatulalabad bago umiyak. Iniisip ko kung guni-guni ko lang or what. Umiiyak talaga ako, may video man o wala. Kahit ganun-ganun ng bakla, napakalung ng kwento na yun ha. About sa pag-uwi ko lang yun, mag-iingat ako palagi. Sino hindi maiiyak doon? Napakalong talaga. Ikikwento ko sa inyo mga bakla yung mga napanaginipan ko. Pero part 2. Thanks mga bading sa panonood.